Magandang gabi po sa ating lahat, mga kabataan. Isang malakas na sigaw! Wow, ang dami. Magandang gabi. Nabati nyo na ba yung katabi nyo ng isang magandang gabi? Dahil mga kabataan tayo, alam nyo, napapansin ko, parang nagiging trentahin na kayo. Mga galawang trentahin. So, dapat maging pa rin tayo, yung young at heart. Siyempre, young yung mga inyong mga edad, pero siyempre lumilipas ang ating mga edad. Pero dapat tandaan natin na maliksi pa rin tayo at masaya sa Panginoon. Amen? So, nandun pa rin po tayo sa ating series na A Life Balance Series. So, nagdaan ang ating mga conference. Marami ba kayo natutunan? Hello? Marami ba kayo natutunan sa ating mga conference? At syempre sa mga YCD ninyo, di ba, na-explain din nyo, napag-usapan ninyo. And I hope na tumanim sa mga puso at buhay natin yung mga napag-usapan natin. At ngayon, pagpapatuloy natin yung pagpapatatag sa ating mga buhay para lalo nating matutunan na mamuhay ng balanse. Lalo na tayo, hindi lang mga simpleng kabataan. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka lang simpleng kabataan. Ikaw ay anak ng Diyos. Ayan, sige po, bago ang lahat, tayo'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil nandito na naman po kami muli. Lord, alam po namin na lagi po kami narito sa iglesyang ito. But Lord, pag kami ay naririto, araw-araw po, palagi pong nare-refresh ang aming mga puso at isipan. Nawa po, matanggal po yung familiarity spirit, kung may mga namumuo man dito sa aming mga puso. But Lord, laging mamuo, Lord God, at mamutawi ang excitement, yung expectant heart, na laging may bago kaming matututunan, laging may kagutuman, kauhawan sa aming mga puso. Lord, hindi po namin binabatay ang aming, Lord, kasiyahan sa quantity, but Lord, to the quality, Panginoon, ng inyong salita na lagi naming makukuha at mabibitbit pa uwi. Kaya tulungan niyo po kami, Lord. Give us an excited heart, expectant heart, na sa gabing ito, may maganda kang i-reveal sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. So, mamaya ko na sana sasabihin, pero para ma-surprise pa kayo, ayan, gusto nyo ba na surprise? Yes. Nalungkot niya ako kasi sabi ko, bakit konti lang? Parang may mga bungi-bungi. Pero prayerfully, next week, diba may mga YCG kayo, kamustahin nyo yung mga hindi na nakikita dito sa YCP natin. Kasi maganda na kapag kasama natin sila sa YCG, kasama din natin sila dito. Tama? So kung yung katabi mo, wala kang katabi ngayon, baka ito na yung pagkakataon na yugyugin mo yung mga kasama mo, kakilala mo na wala dito. So gusto nyo ba ng surprise? Gusto nyo ng surprise? So may surprise ako sa inyo. Ayan! Muntis ka. May surprise ako sa inyo. Bago kayo pumunta dito, meron akong inihandang magandang sorpresa. Pero iilan lang ang makakatanggap nito. Kaya pagbilang ko ng 3, tumingin kayo sa inyo mga upuan. 1, 2, 3. Kung sino man na nakakuha. Kaya sabi ko, sayang yung mga niligpit na upuan. Baka may... Sino man nakakuha? Taas kamay. Taas kamay. Ilan nakakuha? 1, 2? Okay, yan. Sila yung 4 na mga mapapalad na tao. Dahil, sabihin mo, dahil nandito ka sa tahanan ng Diyos, nag-effort ka. Gusto niyo pa ba ng surprise? Ayan, may surprise pa ako sa inyo. Mamaya. So, sige, magsimula na tayo. Ating pag-uusapan, syempre, about a life balance pa rin. Pero bigyan naman natin ng kakaunting twist itong gabi natin. Alam nyo ba, di ba pumunta kayo dito, may napapansin ba kayo sa buhay natin ngayon ngayong mga panahon na to, na parang, kunyari,
minsan kahit wala naman talagang nagbago sa paligid mo, pero biglang pakiramdam mo na parang gumuho yung mundo mo. Yung parang, teka, okay ako kanina ha. Pero mamaya-maya, pero bakit ganito? Parang naging ganito mabigat yung pakiramdam ko. Parang nag-iba yung balanse ng buhay ko. Nag-iba yung balanse ng pakiramdam ko. O parang nagwabol, yung umalog-alog, o parang naging shaky. Naranasan nyo na ba yun? Yung parang pagpasok mo, ang saya mo, tapos mamaya-maya, iba na yung pakiramdam mo. Ganun na ngayon di ba? Sa panahon ngayon. Halimbawa, okay ka sa school, pero bigla mo nakita yung post ng friend mo na ang dami niya mga achievements. Tapos ikaw, tapos ikaw, bigla kang na pressure. Biglang may something na tumago sa puso mo. Masaya ka naman sa buhay mo, pero dahil sa comparison, sa social media, sa mga tao sa paligid mo, parang naging biglang, parang kulang. Kulang yung meron sa buhay mo. Na parang stable ka naman, okay naman lahat sa'yo. Pero dahil sa isang problema, o sa isang pagsubok, para tayong nalulunod sa stress, nalulunod sa sitwasyon, nalulunod sa problema na meron tayo. Ganun na yung nararanasan natin, no? Kasi paiba-iba na rin ibang-iba na rin yung mundo ngayon. Lalo na, naggigera pa ngayon. So, ano na lang yung mga susunod na panahon. So, alam nyo ba na hindi lang tayo yung nakakaranas niyan ngayon? Kahit dati pa pala, may mga nakakaranas na nabiglang nag-iba yung balanse ng buhay nila. Gusto nyo bang malaman? Parang, hello? Gusto nyo bang malaman? Gusto nyo ba surprise ulit? Pag-surprise Gusto nyo bang malaman kung sino yon? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Sige, kung gusto nyo malaman, panoorin natin ito. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. It is a ghost. They cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them. Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him. Oh, you of little faith. Why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him. Truly, you are. Kayo ng idea? Nabasa nyo na ba ito sa Bible? Di ba familiar na tayo sa kwento na ito ni Peter. Siya si Peter. Isa siya sa mga disciple ng Panginoon. So para hindi ko na ikukwento sa inyo, kaya pinapanood ko na lang sa inyo para ma-refresh yung ating mga isipan. So sa pamamagitan ng ating napanood, magkakaroon tayo ng mga ideya o mga ways para papaano tayo maging matatag. Paano tayo muling maging matatag sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kabataan. So, alam natin na itong kwento na ito ay matagal na, paulit-ulit na, pero sabi ko nga,
na ang Panginoon, walang gasgas sa salita ng Panginoon. Walang luma na yan, paulit-ulit na yan, walang ganon sa salita ng Diyos. Dahil palaging bago, palaging refreshing, palaging nakaka-inspire yung kwento, salita ng Panginoon. Di po ba? So dito, sa kwento na ito ni Peter sa Matthew, magsisimula yung isang powerful na moment na nasaksihan natin. Ano ba yun? Una natin pag-usapan, yung isa sa ways na makikita natin is yung step out of the boat. Ngunit bago ang lahat, alam nyo ba na sabi ko, Lord, ano kayang itatitle ko sa teaching ko na ito? Kasi nagsimula yung prayer ko na tungkol kay Peter. So nandun na yung idea na I want Peter na maging example nung aking teaching. At gusto ko nga, yun na, ikukwento na lang. Pero ano kaya, Lord? Kasi dati, sabi nga ng iba, narinig na nila to, it's about nag-doubt si Peter. Ano pa kaya yung mga pwede po naming idig? Alam nyo, ang galing ng Panginoon kasi nagkaroon ng idea ang puso ko at binigay ng Panginoon at sinabi ng Lord, sige, ito ang ibigay mo. Kung makikita ng mga kabataan kung anong ibig sabihin agad ng ituturo mo. Ang ating pamagat ay eyes above the storm. Paano kaya nagkaroon ng mata sa taas o sa ibabaw ng bagyo? So dito natin pag-uusapan yun. Yung una nga is yung step out of the boat. So kung napanood natin at alam ko nabasa nyo na ito dati, may isang detail kung mapapansin nyo, may isang detail doon sa story na madalas hindi napapansin. Kasi ang napapansin lang is yung eksena na si Peter ay nag-doubt sa kanyang pananampalataya. Kung mapapansin natin, doon sa bangka, ilan sila doon? Ilan? 12. Ibig sabihin, 12 pala sila doon. Sila yung mga 12 disciples. Saan nagsimula yun? Kasi nagsimula yun noong nagpakain sila ng 5,000 mga tao. Galing sila doon, kasama nila si Jesus. So si Jesus, pupunta daw sila sa sabihin na natin kabilang kanto, kabilang lugar, kabilang baryo, at kailangan nilang tumawid ng dagat. So si Jesus, nagpaiwan siya. Sinabi niya na sa mga alagad niya, o sige, mauna na kayo, magkita na lang tayo doon sa kabilang baryo. So nauna na sila, nakasakay yung mga 12 disciples. Nandoon sila. Habang sila ay nagbabaybay o sila ay naglalakbay patungo sa kabilang baryo, yun nga, sa napanood natin, nagkaroon ng bagyo, alon, malakas na hangin. So itong mga disciples na ito, sila ay terrified. Sila ay natakot. Kung kayo ba nasa barko tapos nag-aalon ng malakas, di ba nakakatakot? Baka nga nagsusuka-suka na kayo. Di ba baka ganun na rin nararanasan ng mga disciples. So 12 sila sa bangka. Pero ang nakakamangha, isa lang yung lumabas. Sino yun? Si Peter. Hindi si John, hindi si James, si Peter lang. Pero pareho silang mga takot. Si Peter takot din. 'Di ba? Pareho silang nasa bagyo. Pareho silang iisa lang yung place nila at setting. Pero si Peter lang ang may lakas ng loob na magsabi na, Lord, kung ikaw yan, tawagin mo ko. Papuntahin mo ko dyan, Lord. At sinabi nga ni Jesus, anong sinabi ni Jesus? Come. Anong ginawa ni Peter? Gumawa si Peter ng isang malaking desisyon sa buhay niya. Siguro, yung mga panahon na yon, parang hinahamon niya lang kung si Jesus ba talaga yung nandoon sinabi ng Diyos, come. So parang napasubo si Peter. Napasubo siya. So si Peter, siguro wala na siyang choice, lumabas siya, bumaba siya sa bangka. Lumabas si Peter sa bangka. Nasaan ba sila? Nasa dagat. Nasa gitna na sila. Papunta pa lang o siguro malapit na sila dun sa pangpang sa kabilang baryo. Pero nasa gitna pa rin sila.
Sino takot dito sa tubig? Hindi kayo naliligo? Sino takot sa tubig? Di ba sa dagat, nakakatakot kahit pa sabihin mo, ito na yung pangpang at malapit na yan, nakakatakot pa rin. So isipin nyo yun, malakas ang hangin, malalaki ang alon, siguro nagbabagyo, may mga kidlat at whatsoever, basta ganun ang setting. Pero si Peter, na ordinaryong tao ba si Peter? May kapangyarihan ba siyang lumipad? Ordinaryong tao lang siya. Isa siya sa mga disciples ng Panginoon. Pero yung ordinaryong tao na yon, nakatapak sa tubig. Amen. Nakatapak, nakalakad. Di ba nakakamangha? Nakatapak. Si Peter. Palitan natin ng pangalan. Si Myla. Nakalakad. Si Myla nakakalakad na. si Peter, nakalakad sa tubig. So yung moment na yon, nangyari yung imposible. Imposible ba yon? Na maglakad ang isang ordinaryong tao sa tubig? Imposible yon. Pero nakalakad si Peter sa tubig, mga kaibigan. Hindi dahil perfect siya, na disciple, kasi marami sila doon na bukod tangi ba siya na disciple? Hindi dahil siya ang pinaka-strong. O, Peter, ikaw na lang. O, ako ang strong dito, ako na lang magtatanong sa Lord. Hindi doon, kundi dahil siya ay willing lumabas na bangka. Di ba, kunyari ikaw, napasubo ka. Hindi, ayoko naman talaga. Pero si Peter, nagkaroon siya ng courage na kung ang Diyos ngayon, sabi nila kasi, bago nila makita, ghost daw yun eh. Multo. Datakot sila. Pero sabi ng Lord, huwag kayo matakot. Ako to. Kaya si Peter, nagsabi siya, kung ikaw yan, Lord, tawagin mo ko. Tinawag siya. Disciple siya ng Lord. Sumunod si Peter. Nagkaroon siya ng lakas ng loob. Siya ay may willingness na lumabas sa bangka. So para tayong buhay ngayon, mga kabataan, gusto nating maranasan yung buhay natin na, alam nyo yun, sumunod sa plano ng Diyos. Parang ganun tayo eh. Gusto natin gusto nating malaman ang purpose natin. Gusto natin makita o marinig yung calling natin. Gusto nating makakita ng miracle sa buhay natin. Gusto nating malaman yung direksyon ng Diyos sa buhay natin. Pero, minsan, gusto natin mangyari yun habang nananatili tayo sa bangka. Possible ba yun? Gusto natin, nandun lang tayo sa comfort zone. Pagpalagay natin na ang bangka, sumisimbolo yan sa comfort zone. Ang bangka, yan yung mga takot sa opinion ng iba. Yung bangka, yan yung mga sobrang hiyang-hiya. Sobrang hiyang-hiya sila. At yung iba naman, sobrang passive ng kanilang faith. Excuse me po. Sobrang passive ng kanilang faith. Pero ang totoo, kailangan nating tandaan that the miracle didn't happen in the boat. Hindi nangyari ang milagro sa loob ng bangka. At ang kadalasan, ang miracle ay nangyayari, pakinggan po natin to ang miracle ay kadalasang nangyayari kapag sumunod tayo sa tawag ng Diyos kahit may takot. Amen? So hindi pala nangyayari ang miracle kapag ka nakaupo ka lang dyan. Hindi pala nangyayari ang miracle kapag pray ka lang kay Lord. Nangyayari pala to kapag ka nag-step of faith ka na, kahit hindi mo alam ano yung next mong gagawin. Kahit na hindi mo alam kung ano yung mga susunod mo pang pangyayari sa buhay mo. Pero, ang naging bit-bit mo lang, nagkaroon ka ng courage sa Panginoon. Nagkaroon ka ng tapang. Nagkaroon ka ng willingness. Sige Lord, hahakbang ako kahit hindi ko pa po alam. Kahit natatakot ako. Pinag-pray ka.
pinagpe-pray ka sa inyong eskwelahan. Ayoko, parang hindi pa ako sure kung tama. Hindi ko pa sure, baka alam mo yun, pagtawanan ako ng mga classmate ko. Sabi nga, ang miracle ay kadalasang nangyayari kapag sumunod tayo sa Diyos. Sumunod. Sabi mo sa katabi mo, sumunod. Sumunod tayo sa tawag ng Diyos kahit na may takot tayo. Sabi nga sa 2 Timothy 1:7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and self-discipline." Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Pero Lord, bakit nararamdaman ko to? Yung takot na to. Kailangan lang pala nating magtiwala sa Diyos, sumunod sa Kanya. Kasi pag wala na tayong takot sa puso natin, magyayabang na tayo, lalaki na ang ulo natin, mawawala na yung pagtitiwala natin sa Diyos, mawawala na yung confidence natin sa Panginoon. Ba't ang matitira yung confidence mo sa sarili mo? So I'd rather be afraid and scared of the things that I cannot see or my future rather than na mawala yung takot na yun at kami maging mayabang. Gusto niyo ba yun? Amen? Ayaw natin ng ganun. Gusto nating maranasan natin yung milagro ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So let us step out of the boat. Kung sa tingin mo, nasa boat ka pa ngayon, marami sa atin, alam ko, nandun pa tayo sa comfort zone natin, nasa boat pa tayo, ayaw pa natin ihakbang yung paa natin palabas dahil sa takot. Pero maybe this is the calling or alam mo yung pangungusap ng Panginoon sa atin na ito na yung oras para mag-step out ka sa comfort zone mo. Umalis ka sa bangka na kung nasaan ka. Amen? So pagpatuloy natin at alam nyo ba, habang nakatingin si Peter kay Jesus, di ba nakalakad siya. So may nangyari ngang imposible. Ano yung nangyari na yon? Nakalakad sa tubig si Peter. Pero may isang bagay na nagbago. Ano yung nagbago na yon? Hindi yung bagyo kasi yung bagyo nandun na. 'Di ba? Bago pa siya makalakad. Ano ang nagbago? Nagbago yung focus ni Peter. Nagbago yung focus niya. So ibig sabihin pala na kapag nagbabago ang focus natin sa ating buhay, iba pala yung nagiging direction natin. For we know that our focus will shape our direction. Pangalawa pala, yung ating focus will shape our direction. Sabi nga sa verse, Peter got down on the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Ayan, bumaba si Peter, si Peter sa bangka at naglakad siya patungo kay Jesus. Ibig sabihin, hindi agad lumubog si Peter. Tama? Kasi nakalakad pa siya. Nakalakad siya papunta sa Panginoon Nakalakad talaga siya sa tubig. Kaya nga, sinasabi na si Peter ang isa sa mga disciple na nakaranas na naglakad sa tubig. Pero, pagkatapos nun, sinabi ng Bible, basahin nga natin to. But, yung nakita niya, yung hangin, yung alon, siguro yung mga hampas na mga tubig sa kanya, nalunod siya o natakot siya. Napansin niyo ba yon na hindi sinabi ng Bible na dumating ang bagyo, pero dahil nandun na yung bagyo bago pa maranasan ni Peter yon. Nandoon na yung bagyo, pero doon lang niya napansin iyon. Bakit? Dahil habang nakatingin siya kay Jesus, nakasteady lang siya. 'Di ba? Yung parang sabi ng Lord, come. So lumabas siya, nakatingin siya kay Jesus, steady lang siya, nakakalakad siya. Pero, nung napansin niyang may hangin, may alon, siguro kumikidlat-kidlat pa, nawala yung focus niya sa Panginoon. Napansin niya yung mga paligid niya. Doon na nagsimulang nawala ang focus niya at siya ay lumubog. Ganito rin.
ang buhay natin, mga kabataan. Minsan hindi naman talaga hindi naman talaga lumalaki ang problema. Intindihin nyo, minsan, hindi naman talaga lumalaki ang problema. Pero, kapag iyon ang lagi nating tinitignan, yung problema, pakiramdam natin, nalulunod tayo. Tama o hindi? Tama. Dahil sa buhay natin mga kabataan, siguro kahit sa mga ilang nanonood sa atin, anumang edad po ninyo, sa buhay po natin, marami pong mga bagay ang gustong kunin ang focus natin. Na imbis na nakafocus lang tayo sa Panginoon, may mga bagay po na nakukuha yung atensyon natin. Isa dyan yung mga pressure sa school, comparison. Alam mo, nagiging problema na yung comparison na yun sa social media. Kasi naging talamak na siya. Naging gano'n na yung laging hawak ng mga tao, social media. Unlike naman nung mga panahon namin dati, wow! Panahon, ang tanda. Oo, seryoso, wala talaga kaming cellphone noon. Nagka-cellphone lang ako noon. First year college, ha? Natatandaan ko, magpa-practice kami. Oh, may practice daw. Dito ang antayan. Dito. Oh, wala akong cellphone noon. Basta nandun ako. Sana kaya mga kasama ko. Wala akong cellphone noon. Kinaya ko. Pero nagkaroon na ng cellphone. Saan na ba kayo? Riraratrat ko na. Bakit late kayo? Ganun na tayo. Hanggang sa dumating na yung mga social media, nagkaroon na ng, ang ganda naman ng ano niya. Sana may ganyan din ako. Napapressure ako. Gusto ko ganito rin ako. Ganito gupit ko. Ganyan din. Lahat na kinukumpara. Kaya tayo, nagkakaroon tayo ng mga expectation, nagkakaroon din ng expectation ng mga tao sa buhay natin, mga ibang tao sa buhay natin. Ano pa? Yung mga umaagaw ng attention o focus natin, yung fear natin sa future. Yung mga wala pa nga bukas, iniintindi mo na yung bukas. Wala pa nga yung ganitong due date, iniintindi mo na kung ano yung mangyayari doon. Kaya karamihan sa mga tao, stress, depress, ano pa? Puyat, ano pa? Sumasakit na yung ulo, nagkaka-anxiety dahil sa mga halo-halong mga attention seeker na yun. Para sa akin, attention seeker yun kasi kinukuha niya yung focus natin eh. Dahil kapag iyon yung mga naging focus natin, ano yung nawawala sa atin? Bukod sa focus, nawawala yung peace sa puso natin. Tama? Pag nakakita ka ng kaguluhan sa social media, ano inaagaw niya? Naaagaw niya yung peace mo kasi iniisip mo. Napanood ko nga dati or yung mga nakabalitaan ko, ganito namatay siya sa ganito. Hanggang sa ako, nakaranas din ako na, teka parang, alam mo yun, nababagabag yung damdamin ko na parang ayoko matulog, gigising pa ba ako bukas? Dumating ako sa punto na, gigising pa ba ako bukas? Gigising pa ba yung anak ko bukas? Gigising pa ba yung asawa ko bukas? Hanggang sa parang na-deliver ako ng Panginoon na isang araw kasi nasabi ko yun sa asawa ko na, sabi niya, ba't ka ba nag-aalala? Alisin mo yun sa isip mo, huwag kang manood ng mga ganon. Pagka may napapanood ka, alisin mo na agad. Kasi sobrang laki ng epekto. Hindi naman ako ganon dati, pero alam niyo yun, naranasan ko siya sa buhay ko, kaya totoo nga na kung ano yung focus natin, siya yung magdedetermine ng direction natin. So kapag ang focus natin ay kay Jesus, kahit may bagyo, may stability pa rin. Stable pa rin tayo. Dahil kay Jesus tayo naka-focus. So kahit anong bagyo, anong shake, anong alon, anong alog ng buhay, steady ka pa rin. Stable ka pa rin. Dahil nakatuon ka kay Kristo. Nakatuon tayo kay Jesus. Madali bang mag-focus ngayon kay Jesus? Hatiin ko maraming kalaban. Kailangan natin mga kabataan trabahuhin. We need our own effort para matrabaho natin yung pagiging focus natin sa Panginoon. Dahil sa sinabi ko nga mga bagay kanina na makukuha ni attention natin,
o yung focus natin? We need to do our part. We need to exert more effort to focus our eyes, our attention, our focus on Jesus. Para kahit anumang mga dumating na bagyo o bayo ng kaaway sa atin, steady tayo. Steady. Stable. Tama? So, dahil tayo mga kabataan, sabi nga, weak na daw yung mga kabataan ngayon. Para pakita natin, patunayan natin na hindi tayo yung mga weak. Sabihin mo nga, patunayan mo hindi ka weak. Hindi ka weak. Dahil kapag nasa Panginoon ka, malakas ka. Steady ka. Stable ka. Dahil sabi ng Lord sa kanyang salita, Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. We just need to fix our eyes on Jesus. Kung pwede lang may mabili na pang-focus. Diba? Bibili na natin para lang hindi tayo mawala ng focus sa Panginoon. Pero tao tayo. We need our part. Binigyan tayo ng Lord ng will. So, let's use that will para sa Panginoon. Dahil sabi, what you focus will shape on what you feel. Ito na nga yung sinasabi ko. Kung saan ka nakafocus, ito yung mag-shape o magluluto kung ano yung dapat mong maramdaman. Kung nakafocus ka sa problema mo, mararamdaman mo stress ka. Mararamdaman mo disappointments. Mararamdaman mo anxiety. Mararamdaman mo ang bigat. Tama? Our focus or your focus will determine your direction. Kung nakafocus ka sa goal, sabi nga, focus ka lang sa goal. Kung nakafocus ka sa goal mo, kahit ano pa yung pagdaanan natin, for sure makakarating tayo dun sa destination natin. Tama? So, focus lang tayo. Sabihin mo ka sa katabi mo, focus ka lang, friend. Focus ka lang. Big sabihin, kung saan ka nakatingin o nakafocus, doon papunta ang buhay mo. Hindi lang ito tungkol sa mata natin, mga kabataan. Ito ay tungkol sa isip, sa puso, at sa priorities mo sa buhay. So, magkaroon ka ng checklist. Okay ba yung mata ko? Siyempre, okay yan. Yung puso ko, puso. Yun ay check mo. Nandito. Okay pa ba isip ko? Yung puso ko? Yung priorities ko? Okay pa ba? Dahil pag nakapokus tayo sa Panginoon, we have the greater faith. But if we focus on our fear or problem, we will be having a greater fear. So, kailangan nating makita yung ating focus dahil ito yung nagdedetermine ng ating mga direction. So, balik tayo dahil nagbago nga itong si Peter ng focus. Nangyari na yung mga dapat hindi mangyari. Siya ay nagsimulang lumubog. Pero makikita natin dito yung powerful o yung power ng kwento sa kwento ni Peter. At hindi pa doon nagtatapos yung story niya. Sapagkat habang lumulubog si Peter, sumigaw siya. Anong sinigaw niya? Lord! Anong karugtong? Patawad! Lord, patawad! Ano sabi niya? Save me. Lord, save me! Excuse me po. So, habang lumulubog si Peter, sumigaw siya, Lord, save me! Save me! Hindi, Lord, patawad, doon ka pumingin tawad sa Lord. Nalulunod ka na. Yung sabihin mo, tulungan mo ako, Lord. Ibig sabihin, pakinggan natin to, ibig sabihin si Peter, hindi siya tumakbo o lumangoy palayo sa Lord. Yung lumulubog na siya, ay, dito ko sa bangka, dito ko. Di ba pagka tayo, nalulunod tayo, hanapin natin, pinakamalapit na kapitan natin, makakapitan. Pero si Peter, hindi siya bumalik sa bangka, lumangoy, palubog siya, hindi. Hindi siya lumayo sa Panginoon. Hindi siya tumalikod at lumangoy pabalik sa bangka. Anong ginawa niya? Tinawag niya si Jesus, Lord! At humingi siya ng tulong. Na para bang tumatakbo siya, nagmamadali, palapit kay Jesus. Ganon yung pangyayari na nangyari kay Peter. So it clearly tells us that failure is not the end. Nagkaroon ba ng failure si Peter noon? Nagkaroon ba siya ng failure? Yes. Kasi
Di ba, nandun na siya, nakakalakad na siya, kaso nga, na out of focus siya sa Panginoon. So, ngayon, lumulubog siya. So, failure ba yon? Failure yun sa kanya. So, pinapakita ang kwento na ito na failure is not the end. Excuse me po. So, hindi end yung failure. Sabi nga sa Proverbs 24:16, though the righteous fall 7 times, they rise again. So, kahit ilang beses tayo na madapa, mahulog, malunod, tayo ay tatayo pa rin. Ganun ba kayo? O gusto mo nang bumitaw? Gusto ko nang... gusto mo nang bumitaw. Kaya, kahit na tayo ay nabibigo sa ating mga buhay, alam ko, iba-iba man yung ating sitwasyon, kabataan, estudyante, nagtatrabaho, nagre-ready ka sa future mo, nabibigo man tayo sa buhay natin, hindi man araw-araw ay Pasko sa buhay natin, ibig sabihin, hindi araw-araw ay celebration, huwag sana nating kalimutan na tumawag, katulad ng ginawa ni Peter, tumawag, tumakbo, pabalik sa Diyos. Huwag sana natin yung kakalimutan. Kasi alam nyo, madalas, dalawa lang naman ang response ng tao pag may mga ganyang sitwasyon. Una, tatakbo palayo sa Diyos. Tama? Kasi, failure ako. Alis na lang ako sa Diyos kasi baka parang napahiya ko ang Diyos, nahihiya ako, puno ako ng disappointments and guilt. Yan yung mga unang response ng tao, lalayo. Tatakbo palayo sa Diyos. Pangalawa, ang response ng pwedeng gawin ng tao, tatakbo, palapit, pabalik sa Diyos. Una, ano yung una? Tatakbo, palayo. Pangalawa, tatakbo, palapit sa Diyos. At pinili ni Peter yung pangalawa. Tumakbo siya, lumangoy siya, nanghingi siya ng tulong sa Panginoon. Hindi niya sinabi na, ayoko na nga, nalunod naman ako. Joker naman to si Lord. Hindi niya naman sinabi yon. Pinili ni Peter na humingi ng tulong sa Diyos. Bumalik pa rin siya sa kung ano yung pagkakaalam niya at pagkakilala sa Diyos. At ano sinabi ng Diyos sa Bible? Sabi doon sa Matthew 14:31, basahin natin. Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. So napansin niyo yung salitang immediately? Pag sinabing immediately, agaran. Agaran. Immediately, tinulungan ng Panginoon. Hindi naghintay si Jesus. Hindi niya pinabayaan si Peter. Hindi na siya nagsermon na, ano ba yan, Peter? Ba't kasi hindi ka nakasteady na tingin sa akin? Yan tuloy. Nahulog ka, lumubog ka. Ano ba naman yan, Micah? Bakit kasi hindi ka nakinig sa akin? Yan tuloy, ganyan. Ganon ba ang Diyos? Hindi ganon ang Diyos. Immediately, tinulungan ng Panginoon si Peter. Hinawakan niya agad siya. Tinulungan siya ni Jesus. At ito pa nakakamangha. Magkasama silang naglakad pabalik ng bangka. Palakpakan naman natin. Grabe naman yun. Hindi, pwede naman gawin ni Lord. Sige, hilahin na lang kita dito. Peter, malapit tayo sa bangka. Hindi. Anong ginawa ng Diyos? Immediately, tinulungan niya, kinuha niya yung kamay, sabay silang naglakad papunta sa bangka. So, ibig sabihin, nakarecover sa failure si Peter sa tulong ng Panginoon. Dahil sa pinili niyang desisyon na tumakbo palapit sa Diyos. Amen? Gusto niyo rin bang maranasan yon? Gusto natin maranasan yun. Yung sabihin na ni Jesus sa atin na, come, halika, Jeremiah. Ganon, sasabihin ng Panginoon, halika, Jeremiah. Diba? Dahil yung parehong Jesus na tumawag kay Peter ng come, siya din yung Jesus na tumulong sa kanya pabalik doon sa bangka. Amen. Ibig sabihin pala, kapag tinawag tayo ng Diyos, hindi kanya pababayaan sa journey mo.
Pag tinawag ka pala, Darlene, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos, Brame, hindi ka pababayaan ng Lord. Ganon po sa ating lahat. So kapag alam mo, tinawag ka, Jess, come. B-boy, come. Anong response natin? Sumunod tayo agad sa Diyos. Huwag na tayong mag-doubt. Dahil tandaan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa journey natin. Because God is a faithful God. Sabi sa Philippians, He who began a good work in you will carry it on to completion. Ibig sabihin, kung sino yung Diyos na tumawag sa'yo, siya din yung Diyos na magsusustain sa'yo. Amen. Palakpakan naman natin ng Diyos. Kung sino yung Diyos na tumawag sa inyo, kung sino yung Diyos na nagdala sa inyo dito, siya yung magsusustain sa inyo. Kaya kahit ano pang mga bagyo, panahon na sitwasyon na gumugulo sa atin, huwag tayong matakot. Let's step out of the boat. Let us focus on our direction. Because failure is not the end of our life. So what do we need to do? Ano kailangan natin gawin? Keep our eyes on Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Huwag mawala ang focus mo. So isipin natin mga kabataan, na yung nangyari kay Peter, hindi siya lumubog dahil mahina siya. Hindi siya lumubog dahil mali yung desisyon niya na lumabas ng bangka. Ang totoo, si Peter, nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumakad sa tubig. Kasi kung wala siyang lakas ng loob, hindi niya mararanasan yung himala na yon sa kanyang buhay. At habang yung iba, na disciple, nag-i-stay sila sa bangka, si Peter lang ang sumubok. Sana ganun din tayo sa buhay natin. Kahit iba yung mga kasama natin, ganito yung nangyayari sa kanila, sana may isang mag-arise. Si Grace lang ang sumubok. Si Darwin lang ang sumubok. Si Joyce o si Jomerin lang ang naglakas ng loob. Sana ganun din tayo. Pero nangyari na nga yung nangyari kay Peter. Nakatingin siya kay Jesus nung una, kaya nagawa niya yung makapaglakad sa tubig. Pero nung maramdaman niya, yung hangin, yung alon, yung lakas ng bagyo, lumipat yung focus niya. At doon na nagsimula, lumubog si Peter. Tama? So ito, yung realization natin. Ang realization natin na hindi naman agad nawawala si Jesus sa buhay natin. Hindi naman agad nawawala si Jesus sa buhay natin. Na kahit minsan tinatalikuran natin siya, laging nandyan pa rin ang Diyos. Ang nawawala lang ay yung focus natin sa Kanya. Nawawala yung focus natin sa Kanya. Dahil bakit? Mas nakikita natin ang problema kaysa kay Jesus. Mas naririnig natin yung takot natin kaysa sa tinig ng Diyos. Mas naiisip natin yung pressure sa buhay kaysa sa presensya niya. Doon tayo nagsisimulang lumubog. Doon tayo nagsisimulang lumubog. Kaya sana napansin nyo yung magandang bahagi ng kwento. Nung lumubog si Peter, sumigaw siya. Anong sinigaw niya? Lord, save me! At agad siyang hinawakan ng Diyos. Hindi siya pinagalitan muna. Sinabi ko nga sa inyo, hindi na nagdadadada ang Panginoon eh. Hindi siya pinabayaan, agad siyang hinawakan. Ganyan din tayo minsan sa buhay natin. Maaaring mawala tayo sa focus given na yon. Dahil minsan napapagod tayo, minsan natatakot tayo, minsan pakiramdam natin lulubog na tayo sa pressure, sa problema, sa bagyo ng buhay natin. Pero tandaan natin ito, na hindi problema ang pagkatumba kung marunong tayong tumawag sa Kanya. Dahil kapag nagsimula kang lumubog, huwag kang tumingin sa bagyo, kundi tumawag ka sa Kanya. Amen? Hindi pala problema na matumba ka, okay lang pala, mag-fail ka minsan. Dahil nandyan naman ang Panginoon. Basta matuto ka lang tumawag sa Kanya. Kaya mga kabataan, anuman kayo, student ka man, nagsisimula ka sa trabaho mo, nagkakaroon ka ng pakikibaka sa transition ng buhay mo, maraming mga bagyong darating.
Maraming bagyong darating sa buhay natin. Bukod pa yung mga ngayon, pressure, expectation, responsibility, fear of future. Pero sana tandaan nating lahat, basahin natin ito, yung sikreto. Basahin natin, ang sikreto sa matatag at balanseng buhay ay hindi ang kontrolin ang bagyo. Ang sikreto ay kung sino ang tinitignan mo habang may bagyo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Kapag si Jesus ang focus mo, kahit may bagyo, hindi ka lulubog. So, ngayon, ang tanong, hindi na, may bagyo ba sa buhay mo? Hindi ko na kayo tatanungin may bagyo ba sa buhay nyo? Kasi meron tayong lahat ng bagyo sa buhay natin. So, ang tanong ko na lang sa inyo, saan ba nakatingin yung mga mata natin ngayon? Tanungin mo ang katabi mo, saan ba nakatingin yung mata mo ngayon? Sa problema? Sa pressure? Sa takot? O kay Jesus? Dahil kapag si Jesus ang focus mo, kahit mahirap yung season ng buhay natin, nasaan tayong season ngayon, kahit na malakas yung hangin, kahit na may mga bagyo, malalakas na alon sa buhay natin, mga imposibleng sitwasyon, magagawa mong lumakad sa tubig. Amen? Dahil nakapokus ka sa Panginoon. Kahit ano pang mga pagdaanan natin, iba-iba tayo ng pagdadaanan, kahit hindi nyo sabihin, alam ng Diyos yan. Pero kapag nakapokus ka sa Panginoon, tandaan mo, pwede kang maglakad sa tubig. Hindi sa swimming pool. Pwede kang maglakad na tubig. Ibig sabihin, kaya mong gawin ang imposible. Dahil ang Diyos, gagawin niyang posible para sa buhay mo. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Siguro po tayo lahat. Tayo po tayong lahat. Sana lahat tayo ideklara natin ito sa buhay natin, sa mga narinig nating karunungan, katuruan ngayon. Sabay-sabay po nating isigaw ito, okay ba? Ideklara natin. This is a declaration of our faith to God. Everybody say, I choose to keep my eyes above the storm. I choose to focus more on Jesus because He is bigger than my fears, bigger than my problems, and bigger than any storm. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. So this is a declaration. Sana hindi lang dito, pwede nyong picturean para laging maalala ninyo na kapag nakakalimutan nyo, nasishaken kayo, this is the reminder. This is the reminder. Malapit na siya ma-shaken. This is the reminder. This is the reminder of us. Okay ba yun? That this is our prayer and declaration sa Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. He is bigger than any of our fears. He is bigger than any storm. Let us keep our eyes on Jesus. Amen.